Magandang umaga po. Ito naman ulit si Toto Tirador, Toto Kausing. At ako po ay Doctor of Jurisprudence na nagtapos mula sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila, College of Law, at saka Scholar, at saka Scholar din na nagtapos sa Mindanao State University College of Engineering at ako'y lisensyadong civil engineer. At the same time, ako po ay retiradong People's Journal Tonight news editor. At tayo magsimula tayo ngayon. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay nabalita kasi po na mukhang wala ng pag-asa ang mga prosecution laban kay Sara. Pero bago ang lahat ng yan, nais ko po kayo iimbitahan sa isang makabuluhang adhikain na kung sana'y makatulong kayo. Padalhan niyo po ako sa aking GCash, sa aking Maya, sa aking Palawan Pay, sa aking GoTime, para pareho lang number niyan ay 0917 300 7796. At kahit magkano lang mapadala nyo, malaking tulong kasi pipilitin at mangungutang ako ng pera para lamang maisampa ko yung petition for quo warranto laban kay Al Erwin Tulfo na isang Amerikano po. Amerikano tapos maging senador sa Pilipinas. Nakakahiya. Pagkatapos pinapasok ninyo tinanggal ninyo si Joey Oy ng Manila 6th District na may pruweba naman na natural born citizen. Hindi ko maintindihan, Dick-Jack Maawatan, mga kumilik. Okay, so diretso tayo po. Ang topic po natin sa ngayon ay, napapansin ko rito ngayon, this is only a fact. Storytelling, a fact lang tayo. Hindi ito storytelling alike. Ang nangyari po sa ngayon ay nasa The Hague pala si Sara Duterte. Binisita niya yung kanyang tatay. At parang in good spirits siya. Nakikita ko yung interview sa ni Alvin, yung lagi niyang vlogger na nakakampi nila. At in good spirits, and she narrated na parang balat buto na lang ang katawan ni Digong. Pero although kahit balat buto, lumit ko ng bayo ang kanya braso. Parang bumalik siya sa kanyang pagkabinata. Siguro matanda mo mga 50 or 45 kilograms ang weight niya. Pero kahit ganun pa yan, video condition ang katawan. At hindi na siya umiinom ng mga maintenance medicines. At matandaan ninyo, sinasabi ko lang ito, sinishare ko sa mga kapwa ko Pilipino, kagaya ng mga nag-fast ako, walang pagkain, walang kanin, wala kahit anong kinain sa loob ng 45 days, tubig lang po, na kaya ko. Pumayat ako. Ang resulta po, natanggal po ang aking gallstone, nagtanggal ang aking kidney stone, at bumaba na ang level ng sugar. At nawala yung high blood ko. Normal po ako. Kahit 60 years old ako ngayon. So, yan po ang maisishare ko sa inyo. Kaya ganon din na nangyari kay tatay, kay Digong, nung siya ayaw kumain. Tubig lang siya ng tubig. Hindi niya kasi makain yung pagkain doon sa The Hague. Gusto niya pagkain Pilipino, pagkain Cebuano. Ayaw niya, hindi niya makain. Kaya ayan, namamayat. So, liquid diet lang siya. Kaya ganun mo. So, hindi naman siguro it is not a cause for alarm ko ako tanongin niyo. Kasi walang taong namamatay kahit wala makain, basta umiinom lamang po ng tubig. Tandaan niyo po yan. Kaya do not be afraid kung wala kayong pera. Now, let's start the ball game. Ito po, ang habang nandun si Sara Duterte sa DEG, ang mga prosecutor ng mga anti-Sara ay asar na asar. Bakit? Unang-una, balitang-balita na po na sureball na si Chis Escudero ang uupo na Senate President. So, anong connection dyan? O itong balita, senior na ni Jinggoy. Jinggoy na mismo nagsabi, kinumpirma ni Jinggoy,
na may resolusyon na sila. 13, minimum of 13 na senador. Pumirma na gusto na si Chis Escudero maging Senate President. Ano naman ang ibig sabihin yan? Ang ibig pong sabihin yan, ladies and gentlemen, ay wala ng pag-asa ang prosecutor. Yan ang tingin nila. Yan ang tingin ko rin sa kanila. Kasi they are always thinking na kapag si Chis Escudero maging Senate President, igagrant kagad yan. Pagbuto-butuhan kagad ang motion to dismiss. Lalo pa silang naasar nung nagpa-interview si Mig Zubiri. Si Mig Zubiri ay kabilang campus siya. Kinumpirma niya na rin na sa minority sila. At ang leader nila sa minority ay si Tito Soto. Na ibig sabihin, pag kumpirma niyan yan, maliban kay Jinggoy, na talagang si Chis Escudero na ang Senate President. At sana magiging kakampi nila ni Lila de Lima at saka ni Chel Jokno, si Zubiri, pero lumabas, namumutawi sa bibig niya. Bias sa kay Sara kasi parehas lang taga Mindanao. But then, kahit bias sa kay Sara, buto-butuhan, ibuto na political exercise lang yan. At pero gusto niya magkaroon ng hearing. Yan naman sa kanya. Pero wala rin. Useless na ng hearing. Kasi sinabi niya na kaagad, witch hunt lamang yung ginagawa ng prosecutor. Anong witch hunt? Parang aswang. Nang-aaswang ka lang. Yun lamang po. Naghanap ng makain, aswang. So, yan po yung yan yung nangyari. So, with that, ipaparinig ko muna sa inyo si Sara Duterte habang in-interview sa doon sa Daheg. In-interview siya ni yung kanilang vlogger lagi na nandoon. Hindi natutulog yun. Doon lang yun. Yan siguro siya may bayad siguro siya kay Duterte. Kasi doon siya eh. Ang mga ibang mga OFW pagkapunta, balik, uwi. Ibang grupo naman ang nandoon. So, ibig sabihin, nagkaroon sila ng Duterte or Unity Walk doon sa Daheg noong July 5. At gaganap din sila ng panibagong insidente daw sa July 19 doon sa Daheg. Maglalakad na naman sila ulit. So, ito po yung si Sara Duterte at ating pong i-share. Of course. Grabe na sila ka-stress. Ikaw, wala ka, normal lang kaayo. Muna sila, di nila kaya imong powers. VP Inday, Yes. magandang hapon po sa inyo. Ang pinakamamahal na Vice President Inday Sara Duterte. Yes. Welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Okay lang man. Dumating kami nung Sunday. Yes. Hapon. And okay naman yung flight. Medyo nakakapagod lang talaga yung biyahe kasi 16 hours na total flight time. Hi! How are you? Yes. So, Ma'am, kamusta po ang aming pinakamamahal na inyong ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte? okay lang siya. Very good mood today. Una niyang nasabi noong pumasok ako, sabi niya daw, yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, 2 braso daw niya yung isang braso ko. Ma'am, pakilinaw po yung sinabi ni Ma'am Elizabeth kasi ma'am, marami talagang nabahala mga kababayan natin na si Tatay Digong daw ay skin and bones. Ano po yung konsepto noon, ma'am? Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Oo. So, laki ng pinayat niya. So, kung ito yung braso ko, doble ma. So, doble is kalahati nito. Kalahati na lang nito ang braso niya. Pero health-wise, ma'am, okay naman siya, ma'am? So far, wala man siyang, tinanong namin siya kung may mga complaints siya, wala naman siyang nararamdaman daw. So, okay naman siya on that note. Kasi wala din naman siya sa hospital part ng prison. Nandun siya sa regular detention unit. Kasi lahat ng mga Pilipino, ma'am, talagang nagdadasal para sa speedy recovery ni PRRD kasi we are definitely more than
willing to welcome him sa outside world? Oh yes, oo. Marami ang nagdadasal na sana ay mag-grant na yung ma-dismiss na yung kaso based on jurisdiction at hindi pa ma-desisyonan yun ngayon ay mabigyan siya ng interim release. Meron bang mensahe si PRRD sa mga kababayan natin sa buong mundo? Sinabi niya na I did what I had to do for my country and then I have no regrets sa mga ginawa. Ma'am, nasabihan niyo ba siya na hindi talaga titigil yung mga Pilipino sa pagsuporta sa kanya sa pagpapakita ng siya? Oo. Nabanggit namin no, na nandito kayo at nabanggit din namin yung walk for Duterte noong July 5 dito sa The Hague. Na-mention din namin yung run for Duterte sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So alam niya. Ano upcoming July 19, ma'am? Oo. Ay, hindi pa. Tomorrow, babanggitin ko sa kanya yung July 19 at nabanggit ko din sa kanya na merong nagbigay ng perpetual mass sa kanya. So, araw-araw merong nagdadasal para sa kanya. Ma'am, meron po kayong message sa lahat ng mga kababayan natin sumusuporta? Unang-una, syempre, ang mensahe ng pagpapasalamat. So, lagi paulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health at naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang basehan yung kaso kaya sana ay ma-dismiss na siya doon sa petition sa jurisdiction. Ma'am, on another note, ano po yung opinion niyo sa sinabi ni Senator Subiri na yung impeachment complaint against you is a witch hunt pala? Witchcraft na yun, Witchcraft. Alvin. Witch hunt. Dili siya witchcraft. Oo, mo tinuod yun na kay ginabarang na yun ko, ma'am. No? Because you're a diamond, ma'am, it's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na ba? Kay duda na ako ni abot na gyud sila sa witchcraft sa ilahang kuan. Sa ilahang kagustuhan na Ma-impeach ka, ma'am. yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala ko ay ang witch hunt well obvious naman na no. Makita ninyo dito. Unang-una makikita ninyo nung budget hearing last year, no, na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds pero lahat ng tanong nakikita nyo nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds. Scripted pala. Dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake at ngayon nalaman natin doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment at kung maalala ninyo ang presiding member ng House noon ay si Congresswoman Stella Kimbo at sinabi niya talaga on record na let's stick to our plan. Klaro yun. Ang sunod nun, kung nakikita ninyo ay yung pagkuha nila sa confidential records no sa Commission on Audit. Ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives para kunin yung mga documents doon sa loob ng Commission on Audit. At nagbukas pa sila ng hearing na para kumbaga mabigyan ng semblance ko no ng legitimacy yung ginawa nilang illegal na pagkuha ng mga documents sa Commission on Audit. At nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment kuno.
At nakita ninyo doon sa impeachment puno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na evidence. So, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung anong nangyari. Correct, ma'am. Ma'am, on a different topic po. Okay lang. Ano ma'am, my question kasi is that tinanong ko kay Attorney Kaufman, ano ang reaction niya sa sinabi ni Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy na yung evidence kaya hindi na sila makapag-file doon sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Attorney Kaufman po na as far as destroying evidence is concerned, wala pong ginawa si PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Yun. Gawa-gawa. Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. Okay, ikaw ko na i-post. I just want to take advantage of this time para explain sa inyo kung ano yung ebidensya. And before explaining, let me say ano yung elemento dapat patunayan pong itong mga elemento. Good morning, I am Memi Authority. Good morning, Domingo Barameda na from Santa Mesa. Ito po yung apat na elemento na dapat patunayan sa International Criminal Court. Una, may systematic at saka pervasive, massive na patayan na nangyari. Aminin na natin na meron. Kasi nga, meron na 5,000 minimum, may report naman eh. Ngayon, ang titignan natin, si Duterte ha, huwag tayo tumingin sa mga pulis na pumatay. So, merong systematic at saka massive killing. Number 2 na elemento, dapat ang mga pinatay ay puro civilian. So, dalawa na, meron na. Hindi natin ma-deny. Totoo naman yan. Ang kasunod na elemento ay dapat ang pagkakapatay ay dahil sa isang sistema na pinasunod kagaya sa Oplan double barrel na pinasunod o di kaya Operation Tokang o Operation HVT, high value target. So, patunayan, sabihin natin na meron. Pero may pang-apat na kailangan patunayan para masabi na guilty si Duterte. Ano yun? Personal knowledge. May alam ba si Duterte sa yung massive na pinatay ay pinatay na lang na basta-basta? Na yun ba ang utos ay pinatay ng basta adik patayin, basta tulak patayin? Yan ang magtatanong ngayon. Pero kung ako tanungin mo, ang dapat parusahan dyan yung mga pulis na gumawa. Kasi pagdepensa ng mga abogado ng Duterte, natural lang yan sa isang presidente na mag-utos na magkampanya. At gawa ninyo, kung manlaban, huwag kayong magpapauna. Valid naman kasi pag nanlaban. Ang problema dito, hindi naman totoong nanlaban kahit ako naniwala ako. But then the problem is, i-argumento ni Attorney Kaufman sa ICC, hanapan ko kayo ng katibayan, ebidensya na alam ni Duterte na ang pagpatay kahit hindi nanlaban ay pinatay nyo. So the question eventually will boil down into one question. Isang tanong na lang ang at the end of the day, ang magsasabi, magguguhit ng kapalaran ni Ginoong Duterte. Ay kapatid ko, Dennis Kausing, pakishare-share. So, kung mapatunayan na alam ni Duterte na pinatay kahit hindi nanlaban, marami dyan, kahit sabihin natin 5 lang, automatic convicted si Duterte. Ang tanong, paano mapatunayan? May ebidensya ba?
Ngayon, natunghayan natin siguro mga 2 weeks ago, nagsalita si Boying Rimulya. Nasira na daw ang lahat ng ebidensya. How irresponsible naman ito magsalita si Boying Rimulya. Bakit ka magsasabi ng ganun? Ibig po sabihin yan ay hindi mo ginawa ang trabaho mo bilang Secretary ng Department of Education, hindi ka nag-utos man lang na kukunin ang lahat ng ebidensya. You know, if I were, kung ako po yung Secretary ng Department of Justice, simple lang pong gagawin ko para matapos ko at makasuhan ko si Duterte sa Pilipinas. Utusan ko lang lahat ng police station sa pamamagitan ng PNP chief. Magre-request ako sa PNP chief. Utusan ang lahat ng police station na mag-submit sa Department of Justice ng lahat ng blotters, lahat ng spot reports, lahat ng mga after reports, or lahat ng mga pre-operational reports, at isa-isahin ko sa lahat ng lahat na may patay. Basta may lahat na kung may namatay, wala, para ako na magsasala. Basta may namatay, kukunin ko lang, ang importante lang sa akin ay kukunin ko yung mga pangalan ng pulis na kasama sa operation. At kung may namatay, automatic magsampa ang piskal kung saan man siya nangyari yan. Kung sa Tawi-Tawi man yan, hanggang sa Ilocos o hanggang sa Tugigaraw, automatic sampahan ang pulis ng kasong murder. Bakit? Probable cause na yan with reasonable certainty of conviction. Kasi inamin nila na pinatay nila. Ang dangan nga lamang, nagsasabi sila, ang pagpatay ay may dahilan na nanlaban. Because of that, ang batas po nag-ebidensya, sana nakikinig sa akin ng mga kung sinong gustong kumuha ng barigsam. Ang batas po sa ebidensya, kapag inamin mo na pinatay mo na, or inamin mo na nagawa mo ang krimen, ay nasa kamay na ng umamin ang obligasyon na magpapatunay na may katwiran ang pagpatay. Patunayan niya na totoo na may nanlaban. Dapat lang ganun na may ginawa. Ibig sabihin, it's either bobo si Rimulya o hindi niya alam ginagawa niya. That's it. So, pakinggan pa natin ulit. So, ganun, ibig sabihin, sinasabi ng prosecutor, inanunsyo nila Attorney Conte, nila Attorney Joel Butuyan, si Attorney Gabriel Landis, nagsumiti na ng ebidensya ang Office of the Prosecutor. 1,000 evidence daw. Kung sabi pa na Attorney Libayan, 1,000 sheets of evidence. Ang tanong ko naman dyan, Langga, paano nangyari nagkaroon sila ng 1,000 papel na ebidensya? Ganong sinabi naman ni Rimulya na wala silang ebidensya. Ang layo ng ICC, biro mo pupunta sa Pilipinas, makakakuha ng ebidensya na gano'n. I doubt, how did it happen? Pwede mo makantay, how did you know? Di ba nakita niyo? Naintindihan na ninyo? So, ito na po. Okay? Ito na papatuloy natin si Sara sa kanyang pagsagot sa mga tanong sa kanya. Andun siya sa The Hague. Makikita din natin yun. Soon, very soon. Will you be attending the SONA, VP? Of course not. No. No SONA for me. Kasi confirm na yung natin, Korea natin na Filipino community gathering. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in your district? Wala po. Dito lang kami sa Hague, sa duration ng duty ko. So July, ano ba ako? Kailan ako dumating? July 5 hanggang July 23 yung sa akin. And then, darating sa susunod si Hanilet. So actually, dito po kayo sa SONA, no? Hindi. Oo, kasi July 23 ako alis ng Hague. So dito lang kami and
Kasi inaano namin yung 4 days a week na kasi yung bisita. So, minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bumisita. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different, parang susundan ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President President Marcos na i-stop na daw po natin yung pamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil at sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment, no, yung hindi pwede mag-carry over at saka barred na impeachment complaint. How confident are you that the Senate will solve that first before hearing the individual articles of impeachment? Paniwala ko naman, madami sa kanilang abogado doon and syempre yung iba ay supported by lawyers as well. Unahin muna nila yun pagdesisyon doon sa question ng validity ng fraud complaints and yung crossover. I'll take advantage of this to explain to you. Ano ba ibig sabihin ng validity? Sinasabi pala ni Sara dito ay yung kanyang depensa. Kinikwento niya ng depensa niya sa impeachment. Sinabi niya na ang validity, valid ba yung reklamong impeachment? Kasi ang argumento nila ni Sara, pang-4 na po yan. Paano naman yung 3, hindi niyo pinansin? At sugo po sa ating Constitution, sa Section 3, paragraph 2, na mula sa araw na naisampa ang verified impeachment complaint, ay magbilang ka ng 10 session days. Kailangan sa loob ng 10 session days ay naibigay mo na sa kamay ng speaker at yung speaker ay isusumiti sa kabuuan ng mga plenaryo. At magkaroon sila ng aksyon sa loob ng 3 araw na session days. At kung anong gagawin nila. Kung ibibigay, itatapon ba nila or i-refer nila sa proper committee. Ang proper committee, lagi na lang tinatag na Committee on Justice. But they can dismiss it if they want. Hindi na tanggapin o hindi na pagpatuloy, nasa kanila rin. So, ibig sabihin, pag tinapon lang, may action na sila. At ang action ng pagtapon ay, that is the act that will prohibit the Congress or the House of Representatives na magsampa panibago pang o magtanggap ng panibago pang reklamo. Ibig sabihin, dumating na po sa punto na yung una, December 2, sinampa nila ni Leila de Lima. Ang pangalawa ay December 4, sinampa nila ni Makabayan, Congressman. Ang number 3 ay sinampa nila ni Congressman Gabi Burdado. So, sa sugo na 10 session days dapat aksyonan, himay-himayin natin. Na-determine ako na po. Tingnan nyo sa YouTube.
sa YouTube channel ng House of Representatives, i-click nyo po ang live videos at pupunta kayo sa December 2. Mabibilang mo lahat ng congressional session. Pag nakbilang mo, bilangin mo mula December 2 hanggang February 5, 2025. Mabilang mo 19 session days. January 13 ang pang 10 session days. So dapat nakalampas na. Ay hindi, dapat obligado na sila na aksyonan nila yung December 2 na reklamo. Yung problema hindi inaksyonan. So kung hindi inaksyonan, ang theory ng mga abogado ni Sara, kung hindi po naaksyonan, ibig sabihin, meron kayong grave abuse of discretion. At kung meron grave abuse of discretion, automatic mga kasunod na aksyon na may relasyon o kinalaman dun sa second impeachment complaint ay null and void na. So, ibig sabihin, null and void na rin kasi nakadugtong din to sa first impeachment complaint, yung pang-apat na impeachment complaint. Kita mo, ganun ang argumento, which is my argument. Hindi ko alam kung nagbabasa o nakikinig ang mga Sara lawyer sa akin. Kasi from the start, iyan ang argumento ko. Tapos, yun din ang inargumento nila sa sagot ni Sara. Next, ang argument yung crossover, tatawid. Tanong, may kapangyarihan ba ang bagong Senado na maglilitis at maghusga sa impeachment complaint na sinampa sa dating Senado? Sagot ko, wala ng karapatan. Kaya hindi pwedeng tumawid. Hindi pwede mag-crossover. So ngayon, ano ang katwiran ko? Ang katwiran ko po ay pinakaunang batas ng Bill of Rights o karapatang pantao. Tao din si Sara. May karapatan siya na hindi siya tanggalan sa opisina bilang kanyang karapatan sa buhay at saka sa kayamanan kasi may sweldo rin yan. Sinasabi sa Section 1, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Walang sinuman, sa Tagalog pa, walang sinuman ang maaaring makitila ng buhay, matanggalan ng kalayaan, at makumpiska ang kayamanan kung hindi may sa proseso ng batas. Walang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Ganun po sa Tagalog. Ngayon, kung i-apply mo yan, ang tanong kasunod, may batas ba na ginawa na pwedeng tumawid, na pwedeng maghahatol, pwedeng maglilitis at maghahatol ang bagong Senado sa impeachment complaint na nanggaling sa dating Senado? Wala. Kung wala, out. Ganun lang po simple. Kung hindi man, basta yan lang po argument ko. Don't get me wrong. Baka iba naman ang argumento ng iba. But I cannot find any better argument for that. Okay, pagpatuloy natin. Ang trial from the 19th to the 20th Congress. Yung notice of disallowance po sa fourth quarter ng confidential fund na pending appeal, wala pa pong resolution ng appeal. Wala pa kaming i-check ko sa Office of the Vice President. Thank you, ma'am. Okay. Well, I know you've salamat. answered it already, but Tatay Digo, how is he? So si PRD, kanina ipa-expound kung ano yung skin and bones, payat siya at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo nung binata pa siya. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. So ganyan siya kapayat. But para sa akin lang he looks good na payat siya kesa sa yung malaki ang tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So I like him this way medyo slim. Pero nabanggit nyo yung baho sa kanya na naaabala yung mga
mga supporters niya na mag-Elizabeth Villanueva. Oo, nabanggit ko din na yun sa kanya. Sabi ko nga kanina, naiintindihan namin yung concern. Because ang ano nga is, yung pagpayat niya ay hindi naman niya kagustuhan dahil talaga yon sa appetite, loss of appetite niya. No? Siguro sa mga pangyayari and of course siguro kasi hindi traditional Filipino food yung ano niya, nakasanayan. Yung mga pagkain Pilipino na nakasanayan niya, hindi yung yun ang meron dito para sa kanya. At one more last question po, Pisa. Nabalitaan niyo po ba yung unity walk namin yung July 5? Yes, oo. Nakita ko din yung videos. Nabanggit ko din. 7 kilometers. Nabanggit, Pumayat ako. nabanggit ko din kay Ayos na. dating Pangulong Duterte yung Unity Walk July 5 dito sa The Hague. At nabanggit ko din yung Run for Duterte, yung fun run sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So nabanggit kasi yon sa kanya. And Yung alam sa din po Jul- niya sa 19. Sa 19, bukas ko, babanggitin na sa kanya nakalimutan ko kanina. Kasi nag-updating lang ako kung anong mga nangyari. So, mag-update ako kung ano yung mga future na mangyayari. Bukas. Thank you, VP. Thank you, ma'am. Salamat. Mabuhay po kayo, Thank ma'am. you. Ma'am, mas maaga Of Okay, course. yan So, yan yung nangyari doon sa The Hague. Nandun pala si ano. Okay, over and out na tayo. So, yan lang. It's up to you to decide on whatever it is. Basta kay sinabi ko, in-apply ko lang po, mga kaka Roger, in-apply ko lang batas ko anong batas. Hindi po ako pwede umalis sa batas na para sabihin ko na matataob na si Duterte. Batas po is batas. So, kung gano'n ang batas, wala din magagawa. It's the law. Kasi ako lang pinaglalaban ko lang batas. Ang naasar lang ko sa mga kasamahan na ay mahilig mag-argumento, wala namang ebidensya. So, marites lang talaga ang nauwi. So hanggang dyan lang at magandang umaga po sa inyong lahat.